Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. Kapag nalagay tayo sa nakakalugmok na sitwasyon, doon masusubok ang tatag ng ating pagkatao. Ang sabi nga nila, everyone has their limits. Na minsan kahit gaano mo kagusto malampasan ang isang sitwasyon, mapapaluhod ka pa rin ng brutal na realidad. Dear Max FM, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Seo. Nag-iisa lang akong anak. Kaya lahat ng gusto na ibibigay ng aking parents. Ngunit ang karangyaang binigay nila ay naaabuso ko nung nasa kolehiyo ako. Napasama ako sa mga barkada, nalulong ako sa alak, kaya nahinto ako sa pag-aaral. Ilang taon akong nagpakalunod, tsaka ako na-realize na napag-iwanan na pala ako ng mundo. Ang mga barkada ko may magandang trabaho na at pamilya na. Kasabay nun, ang palaging pag-atake ng parents ko ng high blood. Kaya halos salitan lang sila na isinusugod sa hospital. Ang mga hayop namin at ari-arian namin, ibinenta ko para may pambayad sa hospital sa kanila. At doon ko na-realize kung gaano kahirap mag-isa. At tinalikuran ng lahat. Di nagtagal, halos magkasunod lang din silang namaalam. Sobra akong na-depress na mga panahong yun. Lalo na at kahit sa ang sulok ng kwarto parang nakikita ko ang presensya ng mga magulang ko. Sobrang bigat sa dibdib na marami kaming masasayang alaala sa bahay na yun. Minsan binabangungot din ako kapag napapanaginipan ko sila. Sa tulong ng mga pinsan ko, nakarecover ako at nagpatuloy sa pag-aaral. Sa awa ng Diyos, nakapagtapos ako ng 4 years. Kinuha agad ako ng mga pinsan kong teacher sa Thailand at tinulungan nila ako makapasok bilang teacher. Ngunit hindi rin naging madali sa akin ang lahat. Sobra akong nahirapang mag-adjust. Lalo na at sa probinsya ako ng Thailand na assigned. Noong mga 4 na buwan ko sa Thailand, okay pa naman ako. Pero katagalan, nagkaroon na ng di maipaliwanag na pangyayari sa buhay ko. Halos gabi-gabi akong binabangungot. Sa isang gabi, 3 beses akong binabangungot. Sa amin kasi, sa mga Ilocano, may paniniwala kaming kapag binangungot ang isang tao, ay may pumapatong or dinadaganan ng nilalang na batibat ang taong natutulog. Kaya binabangungot. Kaya naman naglagay ako ng tubig sa gilid ng higaan ko bago ako matulog. Para pangontra raw kasi yon sa batibat. Pero wala pa rin nangyari. Kaya ang ginawa ko, kinuwento ko sa mga co-teachers ko sa Thai. Sa kanila kasi daw, may paniniwala sila tungkol sa sleep paralysis. Na kaya binabangungot ang isang tao dahil sa nilalang na Phi-am ghost. Base sa paniniwala sa mga Thai, ang Phi-am or Phi-am ghost raw ang nangunguha ng kaluluwa at naninipsip ng enerhiya ng tao. Mga lalaki lang din daw ang inaatake ng Phi-am ghost. Kaya naman sinunod ko ang payo ng mga co-teachers ko na mabisang panlaban daw sa Phi-am ghost sa kanila raw kasi sa Thai, ang ilan na mga lalaki para di pangungutin, naglalagay sila ng make-up sa mukha para daw mapagkamalan sila ng Phi-am ghost na babae. Since lalaki lang naman ang inaatake ng ghost na yon. Sinunod ko yon. Pero wala ding nangyari. Dahil na-trauma at na-depressed ako sa nangyari, nagpaalam ako sa school at sa mga pinsan ko na uuwi na lang muna ako. Pag uwi ko sa Pinas, ganun pa rin ang nangyayari. Lagi pa rin akong binabangungot. Kaya nagpa-check up na ako sa doktor. And based sa laboratory result, kaya raw nagkaroon ako ng sleep paralysis dahil namamaga ang aking pancreas. At maliban pa doon,
may sakit daw ako sa puso. Ito ang dahilan kaya sumisikip ang dibdib ko sa tuwing natutulog ako. At dahil sa mga gamot at advice na narekomenda ng doktor, kahit papano, nakakatulog na ako ng maayos at bihira na lang akong binabangungot. Sa ngayon, nagnenegosyo na lamang ako dito sa Pilipinas at may sarili na din akong pamilya. China, hanggang dito na lamang ang aking kwento. And please play my requested songs for my parents and for myself. Sa susunod na habang buhay at halik sa hangin. Ang inyong Kamax. Sa'yo. A few moments later. Salamat po kay Sa'yo din na ating letter sender. Binitin mo kami. May mga nalalaman pang mga batibat. Ngayon ko lang narinig yung word na yun na batibat. Okay, and ano pa? Tsaka, ano pa yung mga sinasabi niya? Fiam Ghost sa Thailand. Ayan. Pero ang dulo pala, ang ending pala, namamaga yung pancreas niya. Kaya lagi siyang binabungungot. At saka, may sakit siya sa puso. Kaya parang dulot din psychologically sa pagkamatay kasi na-depressed siya. Pagkamatay ng kanyang parents and all, parang biglang nasa kanya lahat ang responsibility na hindi niya inasahan. At one time, naging ulila siyang lubos. Parang ganun, So parang, ayun, na-confuse ang cells. Nagkasakit sa puso. Huwag masyadong dinidibdib kasi. Lahat ng mga nararamdaman, nararanasan sa mga problema, huwag masyadong dibdibin. Okay? Otherwise, ang puso mo ang magsasuffer. Ganyan. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.